Financial advisor nga din ba na may tuturing ang mga insurance agents? Tara, pag-usapan natin yan sa video na ito. Pero bago ka matrigger, panoorin mo muna ng buo, no? Dahil ako din po ay isang financial wealth planner and also junior analyst. Kaya naman, tapusin mo ng panonood sa video na ito. Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube account, dito sa aking TikTok account, and dito sa ating mga social media platforms, ako nga po pala si Estudyante Trader, isa tayong finance content creator, junior analyst, a global trader and investor, and also tumutulong din tayo sa mga kababayan nating Pilipino through what we called as mentorship programs and financial education. Kaya naman, mag-follow ka na, mag-like ka na, mag-subscribe ka na for you to be able to learn more about this. So pag-usapan na po natin yan. Unang-una po kasi ang finance po, napakadami niyang aspects, no? Merong tinatawag tayo na sa investing, sa banking, sa accounting, sa tax preparing, and also sa insurance planning or yun ngang personal finance, na kung saan, yes po, maituturing natin na financial advisor din yung mga insurance agents that they do not sell, no? Yung mga products na yun, but they also guide and advise those clients. Kaya yes po, no? Maituturing pa rin natin na isang aspect ng finance na nag-a-advise po sila, no? Kaya po may mga trainings yan, meron din po mga seminars yan, at lalong-lalo na meron po yung exam under the Insurance Commission ng DOF, di ba? So DOF, marami yung sangay, isa doon po ang Insurance Commission of the Philippines, na kung saan doon po sila nag-exam to be able to sell, no? Yung mga insurance products po, yung mga financial products. Kaya naman po, yes, may tuturing natin sila. But then, ang pag-uusapan natin sa video na ito is, ano ba yung good qualities, no, ng pagiging insurance agent or / financial advisor? Dahil nga nasagot na natin yung tanong na may tuturing natin sila na financial advisor na rin. So ito po, kumbaga, kung halimbawa ikaw yung client, ano yung hahanapin mo sa iyong financial advisor? Kasi syempre, we have different standards din naman and trust and confidence kung sino yung pipiliin natin na ating magiging insurance agent or financial advisor. Kumbaga nga lang, dapat syempre talaga alam niya yung sinasabi niya, alam niya yung tinuturo niya, at kumbaga sure naman siya, diba, sa pag-guide sa'yo. So kailangan yun, kasama yun eh. So hindi lang yung product yung binabayaran mo doon, but also, no, yung professionalism ng iyong financial advisor, kung gaano siya kagaling, 'di ba? So unang-una po dito, number one, talagang ang intent niya hindi lang bentahan ka, but also to give you an awareness and to guide you. Yun talaga ang pinaka-goal. Dahil pag po yan, no, binentahan ka kaagad or inoperan ka kaagad ng eto yung kunin mong insurance, maganda yan dahil ganito, ganyan, bata ka pa, may pamilya ka na, para sa nanay at tatay mo. Kung yun agad ang bungad sa'yo ng kaibigan mo or kahit sino pa man yan, syempre, hindi po maganda yun, no? Dahil, kailangan po yan, number one, kahit sino namang matinong insurance agent or / financial advisor, ang tanungin po ninyo, syempre, yan po ay parang doctor, no? Na ine-evaluate po muna, tinatanong ka muna, ano yung financial health mo, 'di ba? Kamusta ka ba? No? Ano ba yung mga goals mo? Yan po yung matino, no, na financial advisor, na kung saan tinatanong niya muna, 'di ba? Ine-evaluate ka niya muna, pinibigyan ka niya ng tips, ng awareness, ng guidance. Kumbaga, yun po yung number one, no, natitignan po natin. Ano ba yung intent? Kung ang goal niya ay makatulong talaga, no, mag-guide ka, mabigyan ka ng advice base rin sa experience at napag-aralan, no, ng insurance agent na yun, ay syempre maganda naman po yun. Okay, kasi hindi lang talaga sila nagbebenta eh. Nagbibigay din sila ng pre-education, 'di ba? Sa about insurance, about financial planning, 'di ba? About personal finance, na kung saan talaga nakakatulong naman eh, no, on behalf of those clients. So kaya yun po yung una nating titignan, no. Number 2 po, ang tips ko po sa mga financial advisors / insurance agents ay syempre po dapat naman talaga na matuto po tayo. Syempre tayo yung advisor eh. Tayo yung, 'di ba, na educator sa ating mga clients, na kung saan dapat po ito marunong ka ng tinatawag na finance and investment components. Okay, parang BUL lang, di ba? Pero yung pa pala, no, kapag binenta ka niya agad ng BUL, syempre, hindi po maganda yon. Ini-evaluate niya muna yung client bago niya operan
ng kung ano-anong financial products. Okay po ba yon? So, number 2, yun nga, kailangan alam nyo po yung finance and investment aspects. Kasi nga, syempre, dapat nag-educate din tayo, hindi lang tayo basta nagbebenta. So, number 1, yung tinatawag po natin na, yan, yung personal finance, kailangan po natin kabisado yan, yung mga budget, yung mga savings, expense, alam na po natin yan, no? Kailangan, kumbaga, sa'yo, mai-apply mo yun, but also, to maituro mo siya ng tama to your clients, no? Paano ba yung tamang financial planning, no, and personal finance aspect. Number 2 is yung tinatawag po natin na financial analysis, no? Parang sa accounting lang po, pero hindi naman kailangan na sobrang galing, no? Dahil ang financial analysis po, ito yung tinatawag natin na pag-analyze mo, halimbawa sa isang business, malay mo yung client mo may business siya, nagtanong siya sa iyo kasi nga financial advisor ka nga. So, 'di ba, mas okay na may masasabi tayo, may masasuggest tayo, meron tayong insights, no, na maibibigay kasi nga bakit? Alam natin, napag-aralan natin, no. So, financial analysis on the personal finance or sa business, no? Importante po 'yan. Alam mo yung mga net income, mga revenues, operating expense, dapat po marunong ka niyan. Yung tinatawag din po natin na financial time value of money finance principle, na kung saan, yun nga, yung mga tinatawag natin na projections, mga future value, present value, kailangan po, kung ikaw ay isang insurance agent / financial advisor, kailangan guys, marunong ka, no, mag-project, marunong ka ng future value, computation, present value, magkano ba yung kailangan niya. Kasi actually doon ka rin magbabase kung anong financial product or insurance ang plan ang ibibigay mo sa kanya, or yung possible na mai-offer mo, maihahanda mo sa kanya, 'di ba? O ito pwede ito sa iyo kasi ito yung goal mo. No, lahat naman 'yon magbabase sa kanyang evaluation at sa goal, no, nung client po natin. Kailangan po yan matutunan ng mga financial advisor. So, that's number 2. At yung investment component naman po, medyo, syempre naman, no, kailangan marunong ka sa sarili mo, no, magtingin ano bang investment yung maganda, yung investment analysis, investment research, portfolio management, and risk management. Syempre nga, para ma-advisean mo na maayos yung client mo, kailangan marunong ka sa pera, sa finance, and also sa investment component, lalo na kung BUL yung ino-offer mo, di ba? O, so kailangan marunong ka niyan sa investment din, hindi lang yung offer ng eto na lang kunin mo, mag-BUL ka na lang. So, kailangan alam mo din yung sinasabi mo. Alam mo yung projections, alam mo yung mga risk, para syempre, ma-explain, yun lang naman po yun ma-educate mo ng maigi, hindi mo ma-mislead ang client. Yun lang naman po ang point natin dito. Para syempre, yung walk the talk, yung sinasabi mo rin, alam mo din, ginagawa mo rin, para syempre, kapani-paniwala in behalf of your clients, diba? Tama naman po yan, diba? And lastly, number 3 is continuous learning, study, and get certifications, no? Attend ka ng trainings, attend ka ng seminars, kung meron kayong team building sa seminar po ninyo, sa opisina po ninyo, talagang makipag-get together ka at matuto ka pa ng madami, 'di ba? Umattend ka ng mga non-pro or professional trainings about financial management, investment, or yan, personal finance, insurance. Napaka-importante po niyan, ma-build mo yung credibility mo, no, as a financial advisor. Napaka-importante ito po nun, dahil kapag hindi mo siya ma-build, no, sa small ways pa lang, paano ka pa makaka-target ng high-valued or high net worth client? Napaka-importante po yun. So, kaya again guys, no, wala po ako, kasi ako din no, nanggaling din po ako sa dyang industry, and ngayon lamang po, no, nakapokus ako sa investment industry talaga, investment management, yan. Kumbaga, bukod sa finance, nasa investment din ako. Yan po ang pinakatrabaho ko, at mag-advise, no, na mag-advise ng maganda at ng tama sa mga clients na lumalapit po sa atin. So, kaya yun lang mga ka-traders, no. Sana marami tayong natulungan ng mga insurance agents at mga financial advisors, no. Talagang ganun po, mahirap sa una, pero aral lang ng aral, tiyaga lang ng tiyaga, makakatulong din tayo sa pamilya natin at sa ibang tao. But at the same time, ang pinaka-importante, continuously po tayong natututo sa mga experiences natin. So, yun lamang po, follow for more contents like this, Estudyante Trader po.